Mga kababayan, or good afternoon na. Mga kababayan, sir, this is John, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is January, June 23, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may City and Land Mega Plaza sa may ADB Avenue corner po yan ng Garnet Road, San Antonio, Pasig. At dadalhin ko natin sa may SM Mega Mall, Building E, sa may Doña Vargas Avenue, Wakwak Green Hills, Mandaluyong po yan. Magkatabi lang to, pero itong pagkukuhanan natin Pasig, tapos yung pagdrapan natin is Mandaluyong. Magkatabi lang kasi yan. Magkatabi lang ito. Ah, basta, hindi ko, ba't pa nagpapaliwanag ano? Mas marunong pa nga kayo sa akin. Ayan, sinasabi ko lang. Ano, okay, so ayan, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Good morning.
Nakapag-withdraw na nung para sa Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. Paalam po. Na timbangin yung tama ba o mali ba yung aking nagawa. At kasama doon yung consequences, yung bunga ng aking tama o maling ginawa. So makikita natin dito kasi may evident premeditation. Unang-una, hindi natin pwede husgahan mula sa labas. Kasi unang-una, hindi natin nakikita yung buong pangyayari. So para masabi, dahil kumbaga hindi dahil may preparasyon meron ng evident premeditation, hindi ganun po yun. Ang ibig sabihin lamang po ng evident premeditation mula doon sa unang udyok hanggang doon sa krimen, meron nangyaring deliberation sa isipan na nagkaroon siya ng na-resolve niya sa kanya, oo, gagawin ko to, at ginawa nga niya. Pero bago po natin ituloy ito, kasi maganda, pupuntahan ko yung isang galing mismo sa Korte Suprema na sa isang kaso ng CICL na nagdi-distinguish between intent and discernment. Pero sa ngayon, nasa linya na po natin si Candice. May tanong po siya tungkol sa condominium. Candice, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney. Hi, good afternoon po. First time or... First time po. Thanks po sa opportunity. Go ahead, Miss Candice. Go ahead sa inyong Opo. Question lang po regarding po dun sa case po namin with the condominium somewhere in Tagaytay. May concern po kami kasi hindi po namin siya nabayaran since pandemic. Pero inuhulugan na namin siya since 2010. And then, nagbigay po sila ng notice regarding reschedule of payment dahil nga po pandemic. And then, ang sabi po dun sa notice nila na magpa-follow up pa sila if final na yung kanilang sinubmit sa amin na new payment scheme. And then, hindi na po nila ako binalikan. And then, nagpunta po ako nun sa BDO to follow up about it. Tapos, hindi na rin po nila ako binalikan. And then, after ilang years na, sabi po namin, hulugan pa rin namin yung bahay. Kasi wala pa rin pong nagpa-follow up sa amin. Until one time, may tumawag na po since mag-call na nga po. Ang sabi,
pwede tapos namin kunin yung condo po pala, pero kailangan bayaran na namin in full. Ang tanong ko lang po, as of this time, na 2026 na po, may right pa po ba kami, or ano po yung chance na pwede pa po namin mabawi yung condominium? Okay, kung tutusin, Thank you po. paalala lang, Miss Candice or alias Candice, huwag po tayo magbanggit ng mga kumpanya para bilang dagdag na pag-iingat. Pero yung sa tanong po ninyo, may tanong po ako. Unang-una, yung po bang bayad ninyo nakakalahati na ba? Higit sa kalahati? Malapit nang matapos? O wala pa sa kalahati? Hindi ko pa po siya fully na-compute, Okay. pero mga 15 years or 20 years po kasi yung kinuha naming payment, and then siguro po mga nasa na 9 years na po namin siya binabayaran. So, sa tingin ko, substantial na yung inyong, maliban na lang kung karaniwan sa ganyan, yung nasa dulo, yung may Ay, mas malaki. ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paano po?